serbisyo kasama ang Land Bank. Tulong abante dito sa ating segment na tulong at serbisyo kasama ang Land Bank. Mga kaabante, alam nyo naman, sa panahon ngayon, halos lahat ng transaksyon natin ay online na, 'di ba? May e-wallet ka, Kuya Yes, Romel? meron natin. May e-wallet Wala ako. lang laman. Yun lang, 'di ba? Pero kahit may laman man yan o wala, Yes. tayo pa rin ay mabe-benefit pa rin nitong pag-uusap na to. Yes, Ate Faith. Oo. Mula sa pagpapadala ng pera hanggang sa pagbabayad ng bayarin. Kaya kailangan mo lagyan ng laman ng Okay. iyong Kasi wallet. yan pang-usapan natin, Ate Faith, kung bakit nawawalan ng laman. Akala ko Kasi minsan nawawalan ng laman, na hindi ano ikaw ang na gumastos. yun nga, Ate Faith. Diba? Hindi naman ikaw ang gumastos. Tama si Ate Faith. Hindi mo naman ito, Yes. hindi mo naman ito binili. Correct, Ate Faith. Yan Pero, yun, ibig sabihin. binabayaran mo. Correct, ayan. Diba? China-charge ka ng Yes. bangko. Kasi alam mo yan, no? Pagsabay ng pag-usbong ng mga digital banking, ay pagdami rin ng mga financial scam. Correct, Ate Diba, Faith. habang lumalaki at dumadami ang mga pwede nating gawin digitally, pati yung mga scams, dumarami rin. Yes, Ate Faith, at biktima ako, kaya nasabi ko. Ako rin. Kaya biktima naman rin ako ngayong dyan. araw, Ate Faith, pag-uusapan natin ang Anti-Financial Account Scamming Act o AFASA na nilagdaan noong July 20, 2024 ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay isang batas na naglalayong protektahan ang mga Filipino laban sa mga scam na kinasasangkutan ng mga bank account, e-wallet, credit card, at iba pang digital payment platform. Yan. No, sana alam na natin ito nung Yes. time na na-scam Yun tayo, nga eh. 'di ba? Pero sa ilalim ng batas na ito, inaatasan din ang mga bangko at financial institutions gaya ng Land Bank na palakasin ang kanilang seguridad sa pamamagitan ng real-time transaction monitoring, multi-factor authentication, at mas mabilis na pagtugon sa mga kahina-hinalang transaksyon. Yes, Ate Faith, patuloy rin ang Land Bank sa pagpapatibay ng kanilang mga sistema laban sa mga scam at sa pagbibigay ng mga paalala sa publiko sa pamamagitan ng kanilang Cyber Sigurista Campaign. Cybersigurista. Para mas maintindihan natin kung paano tayo pinoprotektahan ng AFASA at kung paano makakaiwas sa mga scam, may makakasama tayong mahigit na 2 dekada na ang karanasan sa banking at information technology at nanguna na sa iba't ibang programa ng Land Bank sa digital banking, fraud risk management, cybersecurity, at systems innovation. Yes, Ate Faith. Ngayon ay pinamumunuan niya ang pagpapatupad ng fraud management framework ng Land Bank, kabilang ang real-time fraud monitoring at pakikipag-ugnayan sa mga regulator at law enforcement agencies upang maprotektahan ang mga kliyente ng bangko. Makakasama natin ngayon, Ate Faith, ang Vice President ng Anti-Fraud Department ng Land Bank na si Sir Jason Cabuyaw. Hello, Sir Jason! Yes, good morning, Sir Jason. Magandang araw po, Ate Faith at Kuya Romel, at sa lahat ng inyong mga viewers. On behalf of Land Bank, ako po ay nagagalak na maimbitahan sa inyong programa ngayong umaga upang maibahagi ang aking nalalaman tungkol sa AFASA. Kami rin po nagagalak, Sir Jason, kasi narinig mo nga kami, 'di ba? Nabiktima na ako, nabiktima na ang pamilya ko, pati si Kuya Romel nabiktima na rin, Yes, 'di ba? interesado kami So, ni Ate Faith. oo, at marami kaming alam, nakilala, na biktima, whether in Opo. small amounts or big Yes. amounts, Still, 'di ba? no? It's Diba? still a scam. A scam. Napakalaganap pa rin ng pangloloko na Yep. nangyayari sa mga consumers natin dyan. Kaya ito ang nais nating i-discuss ngayon sa Tulong Abante kasi tulong natin ito Yep. sa ating mga kaabante. Salamat, Sir Jason. No? So, punta tayo sa pinaka-basic. Yep. No? Pinaka-basic. May kwento na kami tungkol dito sa AFASA, pero kayo naman po ang magpaliwanag from your point of view, no? Ipaliwanag niyo naman po sa pinaka-ordinaryong Pinoy, pinaka-ordinaryong kaabante, no? Ano po ba ang AFASA?
para sa kanila na gumagamit ng e-wallets, online banking at credit card araw-araw. Ano ang anti-financial, ano Account. nga, Account. account, ayun, Scamming Act. Anti-Financial Account Scamming Act. Yan. Ano yung pinaka-purpose nito? Okay po. Napapanahon po ang inyong katanungan. So, ang AFASA o yung Anti-Financial Account Scamming Act ay batas na ginawa para protektahan ang publiko laban sa mga scam at online fraud na gumagamit po ng bank accounts, e-wallets at iba pang mga financial accounts. So, madaling salita po, layunin nitong pigilan ang mga manloloko, pabilisin ang pag-aksyon ng mga bangko at e-wallet providers, at mapataas ang chance na ma-recover ang pera ng mga biktima bago ito tuluyang mawala. Opo. Sir, Opo. nakikinig po kami, Sir Jason. So, ang pinakagusto ko doon yung sinabi niya na Bagong- pataasin yeah. ang pagkakataon na makuha ulit Ah. Tama. ang Opo. pera na nawala, 'di ba? Pero, Sir Jason, consider po ba kasi minsan po nawala yung aking ATM? Di ba? Tapos po yung sa likod po ATM. OTP, di ba? Yung ganda hindi naman nagagamit po nila na parang may tinatawag sa Google Cherbans. Merong Google na ibibigay po yung nasa likod ng ATM card nagagamit. CVV po. Opo, paano po yun na para hindi nila magamit, hindi naman kanilang account yun? Ang importante po kasi dito, yung pong mga bank credentials po natin, katulad po ng mga card number, Opo, account yun. number, o kaya yung pong CVV, yung po yung mga Yung nasa numbers po likod na ng nasa card. likod Opo, ng ayun card nakikita natin. eh. CVV po is yung card Ayun. verification value. Opo. Importante po yun na hindi natin ibigay or na sa ibang tao kasi ito po ay para lang po sa atin. Ito po ay parang susi ng ating account. So pag ito po ay naibigay natin sa ibang tao, parang binigyan na rin po natin sila ng pagkakataong magamit yung ating mga account. Yan. Di ba parang, Sir Jason, importante yun. OTP? Di ba yung OTP? Apo. Oo. Yung OTP naman ay yun ang binibigay para ma-verify na Ma-verify. gagamitin mo Apo. yung account mo, 'di ba? Tama po ba? One- Yes. Tama Balikan po, po natin yung one-time AFASA. password po siya. Oo, 'di ba? Opo. One-time password eh. Hmm. Kaya kapag binigay yun sa ibig sabihin humihingi ka ng permiso para gamitin. Tama po Gamitin, ba, Sir opo. Jason? Tama po. Yeah. Yan po ay isa rin sa added security feature po ng Opo. mga bangko para po masigurado na yung po nagtatransact yun po talaga yung may-ari ng owner. account. Opo. Owner, yes, Opo. yes. Kaya wag mo ibibigay kung Ay. kani-kanino, Kuya Romel, ang iyong bank account, ang iyong credit card, ATM. Hindi. Yun, pero alam mo, Ate Faith, Oo. alam niyo po, Sir Jason, minsan po may tatawag, di ba, sa bangko daw. Pero kung pakikinggan mo yung boses, parang pang-bangko talaga. Tapos po, yung background, maririnig mo rin, may kausap na talagang parang bangko. Yung po ba, malalaman niyo, o paano po ba mahuhuli yung mga ganun na, yung mga nang-scam na ganyan? Kaya niyo po ba ma-determine kung saan po galing yon? Kalimitan po kasi, yan na nga po ngayon ang bagong modus Mhm. ng mga fraudsters. So yan po yung mga tinatawag mga social engineering na tumatawag po sa mga kliyente Opo. at nagpapanggap na mga lehitimong galing po sila sa bangko, lehitimong ahensya ng gobyerno o kuminsan mga delivery services. So nagkukunwari po sila at kinukuha po nila yung trust ng mga kliyente, anong kausap po nila para malinlang at maibahagi nila yung mga personal information or sensitive information tulad nga po ng mga bank accounts po nila. Tapos pag naibigay po natin ito, yun na po, magagamit na po nila itong mga fraudsters, yung account nyo sa pag-withdraw, pagta-transfer, or gamit po sa mga e-commerce transactions. Naalala nyo yun, siguro 15, 20 years ago, parang mga budol-budol Ayan. text lang, di ba? Ganun lang po. Diba? Parang gano'n lang, may Apo. text sa'yo, o kaya may tatawag sa Yep. may tatawag sa bahay mo, ganyan. Pero ngayon, mas kakaiba na, yan, katulad ng kinukwento ni Kuya Romel, no? Mas kakaiba na, professional na talaga ang dating ng mga scams ngayon. Paano po gumagana ang mga modern financial scams under AFASA, na pinoproteksyonan tayo under AFASA? Okay. Ang modern scam po ngayon ay nakabatay na sa tiwala,
Yung mga Tiwala. scammers po kasi ngayon, Hmm, they capitalize sa emotions. Hindi na nila emotions. kailangan pa talagang i-hack agad yung mga systems ng mga bangko. Mm. Halimbawa, sabi ko nga po kanina, tatawag sila at magpapakilalang mga taga-bangko. Mhm. Sasabihin nilang may problema sa account mo at hihingin nila yung OTP or password. Kung minsan naman tatakutin ka na may posibleng may mangyari sa account mo Mhm. kung hindi mo actionan agad ito. Correct. Yan, Minsan naman, nangyayari yan. opo, Sir Jason, nangyari po yun sa akin na parang sinabi nga, papalitan natin yung password mo yung sa ATM mo. Eh, parang maniniwala ka naman kasi parang taga-bangko talaga, di ba? Oo, yan. So yan po ang isa. Meron pa po Opo. bang ibang mga paraan, Sir Jason? kung minsan naman po, meron naman po yung mga phishing Phishing. Phishing. emails. Opo, phishing emails naman po na kung Ano po saan ang phishing? nagpapadala, Yan. isa po 'yan, phishing emails at saka mga smishing naman po. Yung phishing emails nagpapadala naman po sila ng mga bogus na mga emails, mga fraudulent emails kung saan meron naman po mga malicious links do'n. Mhm. Ngayon Sa kapag loob ng email, may do'n po sa link. loob ng email, opo. Oo. Once na, Ngayon po opo. Once na na-click niyo po 'yun, oo. yun na po, mako-compromise na po yung Opo. inyong ano, yung inyong, um, gadget or yung account niyo po. Tapos kung minsan din po pagla-log-in kayo, since akala niyo yun po yung legitimate website ng Mhm. bangko, papasok niyo po dun yung username, password mo, pati Opo. po, yung one-time password, one-time PIN. Mm, Ngayon, mm. akala niyo nagla-login po kayo dun sa legitimate website, pero sa totoo po, nagla-login po kayo sa bogus or fraudulent website. Tapos sa likod nun, may iba na po nagla-login para sa inyo. Do Tapos nag-a-access na po nung account niyo. Gano'n kasi po yung pinasok mo nangyayari. yung ano 'no, pinasok mo yung username mo, 'di ba? Pinasok mo yung Opo, username mo, pati yung password mo pinasok mo dun sa bogus na yes. website. So Opo. nakuha nila ngayon 'no? Ano Mhm. po bang itsura ng ano ang itsura ng isang sinasabi ho natin ano na wag nating i-click ang isang, parang mukhang mali na website. Ano po bang itsura nun ng isang website na dubious? Al Actually po sa panahon po ngayon, napakagaling na po ng mga ano, mga fraudsters. Halos parehas na parehas po yung website yung mga bogus website dun sa mga legitimate website. Kung minsan na lang po, ah, kailangan lang po tayong maging, um aware aware. po dun sa actual na yung pong website, yung URL po nila, Oo, para oo. po sigurado na tama po yung, pinupuntahan yung website. Importante po na wag kayong basta-basta nagki-click po ng mga links, yung mga Mm. dun na pinadadala po sa emails o kaya sa mga, Sa text po, SMS, At sa sa Sir text, text, Jason, oo, tama sa po, sa oo, text, SMS. 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 So Opo. oo, Ah, Naglabas na rin po si BSP na hindi na po na nagsasabi pong hindi dapat nagpapadala ang mga bangko ng Mhm. any links dun sa kanyang mga notices sa clients. So, hindi na po hmm. talaga nagpapadala ang mga bangko ng mga links via SMS or emails po. So walang link na ipinapadala kung legitimate na Yes pinanggagalingan, po, tama po? opo. Si Land Bank hindi yan Hindi. magpapadala ng link na dapat mong Hindi po, i-click. Oo, oo. oo, bawal 'yon, bawal 'no? Pero minsan po 'di ba land bank ang bangko mo tapos po, Mhm, pagka nagpadala parang kung titingnan mo parang galing sa land bank kaya Oo, mapapa-click yung ka, makaka-click Ate ka. Kaya Faith, nga yun eh. nga yung sinasabi Yun niya, nga, na eh. huwag tignan niyo Masa muna Opo. kung mhm. ano yung itsura nung URL. Kasi mukha lang siya isang Hmm, mabilis, mukha siyang ah, tama, 'di ba? Opo. Mukhang, legitimate, 'di ba, Sir Jason? Pero Yes po. pero pagka bubusisiin mo, hindi pala. Siguro Scam. ang nakikita ko diyan na tipong halimbawang landbank.com, Mhm, lalagyan ng land bank, pero yung A, mukhang ibang letter, parang gano'n, mhm. 'di Ibang ba? letter. Oo, Mhm, ibang letter para mukha siyang land bank, pero Okey. iba yung spelling. Yung Oo. parang gano'n. Gano'n po 'yung nangyayari, tama po. Gano'n po 'yung nangyayari kung hindi lang po natin talaga bubusisiin po Mhm. yung pong website, yung Mm, URL po. mm. Hindi rin natin agad mapapansin na iba na po pala yung nila-log-in-nan natin. Kasi magaling sila, yung mga scammers 'di ba Yes. po? Oo. Opo, naging sophisticated na rin po Hmm, sila, pero ang ano lang po talaga dito is, um, ginagamit na po talaga nila yung emotions ng tao, more Hmm, of yung sa mga social engineering, mhm. para okey. po lalong mahikayat or makapanloko po ng mga kliyente ng mga bangko. Yung emotions, tignan natin yung emotions na yan, Sir Jason, 'no? Sinasabi mo kanina na kailangan maha-hack itong account mo pagka hindi mo klinik, 'di ba, parang gano'n ano? Isa yan sa mga ano,
sa mga Ayan. modus nila Yep. o kaya naman may mapapanalunan ka, yan, Mm. excitement, 'di Lalo ba? yung totoo yung Ate Faith, 'di ba? Yung iba kiklikin, sayang Meron kang makakalagpas. 50,000. Oo, 50,000 gano'n po, 'di Oo. ba? Pindutin mo na kundi Ah, makakalagpas yan sa'yo, sayang may gano'n. In English tama na po. nakasulat, Oo. 'di ba po? Meron ka bang sinabi kanina, Sir Jason, smishing? Ano yung Ano yun? smishing? Smishing naman po, yan po yung pagpapadala naman po ng ano, yung pong sa SMS. Mhm, Yung pong SMS yung naman pong, 'yan, okey. sa text messages nandun naman po yung mga links, mga fraudulent Okey, links naman, malicious links okey. mhm, na 'di ba po kung minsan akala niyo galing talaga sa mga legitimate, mga establishments or mhm, financial institutions, pero bigla pong merong nakasulat dun na mga links po. Yun po yung nasasabi na hindi po nagpapadala ng mga links ang mga bangko or okey. any, Okey, e-wallet providers sa alright. either sa SMS or sa mga emails po. Alright. Meron pang isa, Hmm, Sir Jason, na hindi masyadong marami ang nakakaalam. Ito yung money muling. Money muling, 'di ba? You become a mule for someone. Ano po ba ito? Paano po nadadama yung isang ordinaryong tao na wala naman siyang intensyon na manloko pero kasama daw pala siya na nanloko. Paano po ba 'yun? Ng law. Oo. Opo. So, ang money mule naman ay isang taong ginagamit yung kanyang bank account upang pagdaanan, ipasa, or pagtaguan ng perang nagmula sa scam or iba pang illegal na aktibidad. Puwede pong minsan alam nila, minsan hindi naman. Halimbawa po Okay. diyan, may mga nag-o-offer ng yung mga easy income, yung bibigyan ka ng ₱3,000 kapalit ng paggamit ng iyong account. So, mhm, akala mo wala lang yun, parang, sige pahiram ko na sayang yung pera. Pero sa totoo lang po, kapag pumayag ka, maaaring magamit na yung account mo sa paglipat ng nakaw o scam related funds. Kaya Oh, napakaimportanteng tandaan na 'wag po nating ipapagamit ang ating bank account or e-wallet, ATM card, or okay. any online banking credentials sa ibang mhm, tao. Kasi po may kaukulang kaparusahan po ito, eh. Kabilang na yung pagkakakulong, pagmumulta, or Oh, pareho depende sa bigat ng kasalanan or antas ng pagkakasangkot sa naturang gawain. Maaari po kayong makulong ng mga 6 to 8 years wow. mhm. o pagmultahin ng 100,000 to 500,000 if masasangkot po kayo sa money muling Wow, activity. oo. Dapat makulong talaga, Ate Faith, 'no? Hindi mo alam kasi, Magmulta. Mhm, nagamit yung account mo kahit na hindi mo alam, 'di po ba, Sir Jason? Opo. Hindi nagamit, eh. So, makukulong ka, wala ka namang intensyon na oo, manloko, 'di ba? Ginamit ka lang na pumayag ka na Mhm. gamitin yung account mo tapos ano, ikaw kasama ka na, sangkot ka na. So, na nagamit makukulong ka lang na yung rin, account mo. makukulong ka na rin pagka na-prosecute yun, Kaga 'di ba? ako, Ate Faith, nababawasan po yung sa e-wallet ko, sa GCash ko na may binabayaran ako, hindi naman ako nag-ano dun, nag-subscribe. Paano po kaya gagawin sa mga gano'n? Ano Ang importante Nababawasan mm. na nababawasan nag-subscribe daw po ako sa gano'ng ano, pero paano po yun matatanggal? ang importante po doon 'pag may mga, ganyan pong mga incidents po kayo, itawag niyo po kaagad 'yan dun sa inyong, e-wallet provider Opo, o kaya po sa mga financial institution para po ang mangyari, either po i-cancel yung card para okey. hindi na po kayo ma-debitan ulit dun Nade-debit or po. or kayo po mismo puwede niyo po kayong mag-unsubscribe Opo, since if ever po, yun yung account na nagamit. Pero yung pinakaimportante po i-report po kaagad natin 'to sa inyong, bangko Oo, para mhm. po importante 'yun ano? magawan kaagad ng paraan, Oo, ma-hold po reporting. kaagad yung accounts niyo at hindi na po mabawasan pa ito. So, Balita ko, Sir Jason, hindi gano'n karami nagre-report, eh. Dumadami na ba? Sa awareness? Opo. Oo, dumadami na ang nagre-report, Dumadami okey. na po. Dahil po dito sa AFASA at marami na rin pong ano, consumer awareness. Okey. So, kapag halimbawa po, nabibiktima sila, ah, nagre-report na rin po talaga sila sa mga bangko. At yung mga bangko naman po, gumagawa po ng paraan sa abot ng kanilang makakaya upang if ever po
matry pa ma-recover Mhm. yung mga funds na lumabas po sa kanilang mga account. Okay. Panghuli Mhm. na Sir Mm. Jason ano po ang inyong paalala para sa ating mga kaabante pagdating sa pagproprotekta ng kanilang pera at personal na impormasyon para malabanan ang scams? Okay. Ang pinakaimportanteng, protection ay awareness Okay. at pag-iingat. Mhm. Lagi po nating tatandaan Mm. na if it's too good to be true, baka scam na 'yan. Hmm, Wag po magpapadala sa pressure, Mhm. takot o pagmamadali. Mag-verify po muna bago mag-click o magbigay ng information o kaya magpadala ng pera. Higit po sa lahat, tandaan natin na ang ating online banking credentials, kasama na po yung mga one-time PIN or password, yung mga username nyo, mga CVV, ay para lang sa atin. Hindi po dapat natin 'to binibigay sa ibang tao. Para na rin po natin 'tong binigay yung susi ng ating, account. bye. So, sa Mhm. panahon po ngayon, hindi lang po pera ang pinoprotektahan natin, pati na rin po ang ating mga identity, personal information, at saka po ang pinakaimportante yung pinaghirapang ipon. Mag-ingat po, mag-verify, at mag-report agad kapag nabiktima. Yan. Yan. Alam mo, Sir Jason, itong mga ating mga kaabante, maraming natutunan sa inyo. Kasi yung iba talaga, once na may pinadalang link, pipindutin yung pagsasabi na, oh, mayroon ka matatanggap na 5,000, kahit 3,000 lang, pipindot sila di ba? Ako dati natetep din ako sa ganun, kaya na, yun nga yung awareness ng mga kaabante natin. Alam Oo. na nila na hindi ka basta magkiklik. Yun ang sinasabi ni Sir Jason na huwag Oh. magpapadala sa excitement. Oh, yung Uy, excitement, meron isa. akong 10,000 Oo. pesos na makukuha. Correct, Click Ate ko Faith. lang to. Oo, ako Diba? rin ganyan Yan. excited. Marami akong kilalang ganyan na Oo. excite dahil ganon. At Tama, saka, Ate Faith. ang nangyari nga sa amin yung alam ko ano yung detalye nung Ba't alam ko ano alam? yung mga detalye. Kasi available, di ba? Available siya Available. maraming Pero, yung ating mga information, marami Yung na po nakakaalam. Sir Jason, last question Opo. din bago pa yung last ni Ate Faith. Hindi ba minsan involved dyan, minsan yung mga taga-bangko na sila nagbibigay ng information natin? Hindi hindi naman po. Actually po, Ang yung mga information personal, yung kuminsan po kasi like po yung mga birthdays natin, Opo, oh. napo-post din naman po kasi natin, madali din na po kasi siyang hanapin ngayon Mm. sa halimbawa sa Facebook, sa Okay. mga social media, accounts po natin. Kasi halimbawa, birthday mo, tapos Mm. happy 40th birthday. Okay. So alam na po kaagad Kung kailan yung kung date kailan na ka yon. pinanganak. So, Tapos sa Facebook po makikita naman natin kung sino yung family members nyo. So medyo very available na po yung information. Madali na po siyang makuha, lalo na po kung active po ang isang tao sa social sa media. social media. Oo. Yes. So Opo. hindi dahil Dahil available. Minsan ikaw na mismo nagbibigay ng So, impormasyon. ibig sabihin, magaling talaga sila mag-imbestiga. Yung mga Oo, sila yung scammers, tumitingin. talagang alamin nila Oo. social media accounts mo, di ba? Napag-aralan ka na. Ayun. Napag-aralan ka na, Kuya Romel. Opo. Diba? Yeah. Oo. Alam mo, Sir Jason, gusto ka pa namin kausap na Ate Faith. Kaya lang medyo kapos na tayo sa oras, di ba, Ate Faith? Maraming Kaya salamat sa inyong pagbabahagi ng napakahalagang impormasyon po na ito tungkol sa AFASA, sa Anti-Financial Account Scamming Act at ng Land Bank at kung paano tayo makakaiwas sa mga scammers. Maraming salamat, Sir Jason. Yes.